Market is up by 53 points or 0.78%. APL, nagkabuhusan na naman. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Tuesday edition. So yan ang pagkukwentuhan natin ngayong araw ng Martes. Nagkabuhusan dyan sa APL kanina, pero at least dun sa dalawa, yung Tito at MM na tandem, nagpapakitang gilas ulit. So sisilipin natin yan kasama yung APL, isama natin yung PHA at yung VUL. Tara po, let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. This we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs ay tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade ho dito sa chaos, yung mga pains and gains ng isang bull and bear cycle. Tinawag nating mga Tito Moves yan. Kaya ako naghahanap kayo ng tatambayan. Tuwing Lunes hanggang Biyernes dito sa stock market ay welcome na welcome po kayo. Ay tara na! Tuloy po ang pasok. Yan ha. At i-click din nyo yung subscribe button at isama nyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes nga nagkakaroon pa kami ng live tambayan. Hindi ho ito yung live. Ito pa yung market summary sa umaga 9:20 AM hanggang 10:20 nagkakasilipan po dyan ng mga minamanokis hanggang 15 stocks. Join us po, no? Nandyan mas maraming mga Tito Moves. So subukan nyo ho kami samahan doon sa aming live. Makipagkulitan kayo doon sa Team No Skip Ads. Pwede nyo hong tabihan yan. Yung mga upuan ng Team No Skip Ads, pwede yan. Pwede rin doon sa Team Auto Like. Yung lagi nakaklik ng like ng videos natin. At syempre, yung Team Replay Bombers, no? Mga titos and titas. Doon sa mga nagtatanong, paano nga daw ba makakapasok dyan sa patreon.com/TitoVlogs dahil gusto nila sumilip doon sa kabilang tambayan. Malapit na po, no? Darating na po yung mga panibagong malalambot na upuan, matitibay ang seatbelt, at ang importante, malalambot yung eject button, yung sell button na tinatawag, ha? So next week ho, abangan niyo, magbubukas tayo ng mga panibagong slots dyan sa ating Patreon tambayan. Tara, silipin na natin yung market, ang ginawa na ngayong araw na to. Kanina, parang binawi ito eh. Mataas na ito kanina eh. So up tayo ng 53 points. Okay na rin yan dahil up pa rin naman tayo. Ang value turnover natin, 10.66 billion mga titos and titas. And negative 567 million. At least medyo humupa itong mga foreign sellings natin. Ano? Kahapon 1 billion to eh. So normal na tong mga 500 million. Ang lakas ng retail traders natin mga titos and titas. 157 ang ating gainers. At 68 ang ating losers. So tinambakan. Naku, nagkatambakan pala kanina. So mukhang marami na naman lumipad ba? Marami na naman. Mga titos and titas. Most of our sectors are in green except for property sector, mga titos and titas. At ang may net foreign buying lang ngayon ay ang services sector. So mamaya ano lagay nung index natin based sa chart. Saan tayo papunta? Sisilipin natin yan matapos itong ating mga tabalits. Unahin natin galing sa business world. Moody's Analytics downgrades 2021 Philippine GDP. Moody's Analytics downgraded its growth projection for the Philippine gross domestic product in 2021 to 4.4 to 5%, much lower than official forecast, citing the lack of fiscal support for the economy and the uncertainty surrounding vaccine acquisition. So, ang naririnig natin na ibang mga forecast na sa 7%, si Moody's pala nung November ay sinasabi niya 6.2, ngayon ay biglang kumambyo. Biglang umatras ng konti. Sabi niya, dito na lang sa 4 to 5%. Malayo-layo yan, mga titos and titas, no? Malayo-layo kasi nasa 7%. Siguro nung nakita na nitong mga taga Moody's, yun nangyari nung January, plus itong mga developments, no, nitong eto nga yung pagpasok ng February na naka GCQ, plus ang crucial sa akin yung vaccine acquisition. Nakakita ko kanina ng news, yun nga din yung uncertainty niyan
yung pag-acquire ng vaccine, yung pag-store ng vaccine, yung pag-distribute, etc., no? So yan nagkakaroon ng alinlangan tuloy yung mga economic managers, mga titos and titas. Oo, yung mga nagfo-forecast, yung mga nagbabantay dito sa ating economy, mga titos and titas, no? Katulad nito sila Moody's. Titignan natin, ha? First quarter pa lang naman eh. At tignan natin yung mangyayari. Pero pagka second quarter, hindi na talagang mabagal. Ayun na, most likely 4 to 5% tayo magtatapos ng GDP ng 2021. Kahit malayo pa, no, pino-forecast na nila. Kaya nga tinawag na forecast. Di ba? Next balita, galing sa Philippine Star. No need to change growth forecast amid COVID-19 variants, sabi ng NEDA. Manila, Philippines. There's still no need to revise economic growth projections for this year amid threats of new COVID-19 variants as risk continue to be managed, sabi ng NEDA. Acting Socio-Economic Planning Secretary Tito Carl Kendrick Chua said the government is already considering easing quarantine restrictions further by next month. Kailan ba yan? March. Matutuloy na kaya? Sana, no? Sa NCR daw po yan, mga titos and titas, in line with the program calibrated reopening of the economy. In October, November, and December, when we reopened the economy, there was no spike in cases. Hindi naman daw masyadong umakyat. So I think after this month, we should be in a better position to relax further, sabi ni Tito Carl Kendrick Chua. Sabi niya, hindi na namin papalitan. Yan na yung forecast muna. Wag na muna natin baguhin. Sabi ng Moody's, 4 to 5. Si Tito Carl Kendrick Chua, hindi, yan na muna. Baka naman lumuwag na sa March. Diba? Tignan natin, sino diba? Sino ang mananaig, mga titos and titas, no? Diyan sa GDP forecast, ang sinasabi ng NEDA, mga nasa 6 to 7%. Ang Moody's, 4 to 5%, bahala kayo dyan. Bahala kayo. Sige na. Oo. Wala tayong magagawa kung talagang naka-lockdown di ba? Next balita, BSP tools running low as inflation trends up. Nagtatalo pa kayo. Bahala kayo dyan. The Manila, Philippines, BSP appears to be running out of ammunition after emerging as one of the most aggressive central banks in countering the impact of the pandemic, according to Moody's Analytics. Eric Chang, as an associate economist of Moody's Analytics, said inflation is now trending closer to the top end of BSP's 2 to 4% target. The BSP is likely out of ammunition. Nauubusan na daw ng bala with the policy rate at 2% as inflation trends closer to top end of its 2 to 4% inflation target, mga titos and titas. Natatandaan niyo yun last year, sinasabi ng si Tito Ben Jokno, wag kayong magalala, marami pa kaming bala rito. Yan ang sinasabi ni Tito Ben, ha? Ngayon, eto talaga, si Moody's na naman ito sinasabi ni Moody's, mukhang nauubusan na daw ng bala si Tito Ben Jokno. Ngayon, kanino tayo maniniwala? Bahala kayo dyan. Yan na yan Bahala kayo dyan, mga tito. Hindi natin alam kung nauubusan na nga ba. Pero palagay ko, meron pa naman siguro bala tong BSP, mga titos and titas Mukhang kahit papano, meron pa to. Baka may kaya pang iba yung interest rate. Hindi pa naman nagsisiro Di ba, mga titos and titas? So yan ang ating mga tapalits. Ipapasok na muna natin yung market bago nating silipin yung mga favorites, yung mga minamanok natin. So PSEI kanina, dito na tayo tumutok. Obviously, nauntog. Nag-high po tayo kanina ng 6917, mga titos and titas, at nauntog tayo dyan. Nag-retreat tayo, nabukulan, atras. Sabi, atras, nabukulan. Ang lakas ng sundalo, 6917. Nag-close tayo ng 6867. Nag-low po tayo ng 6837. Mataas lang ng konti yung closing, pero obviously bukol to. So ngayon, magkakaalaman tayo. Ano ba tayo? Tuesday pa lang ngayon. Hump day tomorrow. Ano ba nangyayari pagka hump day? Ano ba madalas? Alam niyo na kung lagi kayo nakatambay dito, mga titos and titas, di ba? Magkakaalaman tayo kung mabe-break na ba yan o talagang matibay yan 6.9 level na yan, yung 6.909 area.
At tuluyan tayong ipupush further downwards dito sa 6695 area natin. Yan mga titos and titas. So 6695, medyo okay na tayo mag-conso dyan. Kung dyan man tayo magko-consolidate. Kahit papano yung atin pong MACD. Eto, yan. Medyo nakaminor na. So pwede na tayo mag-conso siguro dyan. Huwag mo na munang isagad dyan sa 6481. Mga titos and titas. So yan ang binabantayan sa PSEI, no? With the data that are coming, yung parating nga. Ito lang, yung inflation data. Yan pong corporate earnings, parating po yan. So ako, most likely, ini-expect ko konso. Best case scenario nito, konso. Mukhang hindi pa kayang biyakin yung 7,000 area, yung 6,900 to 7,000 area. Yan po ang PSEI, mga titos and titas. Ipasok natin si Dito. Nagpakitang gila. So si Dito po kanina ay nag-breakout na finally dun sa 1250 area na resistance niya. Nag-close tayo ng 9%, 9.28%. Nag-close tayo ng 1366. Very good. Mga solid dito natiks. Nakakita na naman tayo ng breakout. Ngayon, ang next to break natin, ito na yung all-time high na tinatawag na 1480. Yan na nga ba yung all-time high o yung dating high? Parang 1480 para sa akin. Crucial pa rin ako dyan. Hindi pa pala yung all-time high. 17 ang all-time high nito. So, yung 1480 area, mga titos and titas, kailangang i-break yan. Bantayan nyo po bukas. Magkakaalaman to bukas Hump Day Wednesday, tapos meron tayong Thursday and Friday. Alam nyo po kung bakit. Kung itutuloy ito bukas, dapat talaga ito ituloy bukas. Tuluyan na itong i-break out. Huwag na itong mag-retrace. No? Kumbaga, kung babanatan to, i-break na talaga to. Huwag nang pinapinahan, huwag nang magpatumpik-tumpik. Ay basagin na kagad yung 1480 dahil otherwise baka makakita tayo ng selling pressure dyan sa area na yan. Bakit kanyo? Eto ho kasing MACD, di ba, pa-cross? O yan, pa-cross, di ba? Pag binanatan to at binrake natin yung 1480 area, tutuloy mag-cross to. Di ba? O ngayon, pagka nakakita ng selling pressure yan tomorrow dyan sa 1480 area, hindi magko-cross tong MACD. Pagkus bababa. Most likely, re-retest natin yung 1250 area. Diba, mga titos and titas? No? So, yan yung mga scenarios na pwede mangyari dito sa dito. Kaya nga, para sa akin, kung gusto tong i-break, makikita nyo bukas. Tutuluyan to. Kasi nasa momentum na yung MACD, pakambyo na otherwise, bantayan nyo yung 1480 area dahil baka magkaroon ng selling pressure, especially, no? Yung closing, no? Yung closing. Kasi pag hindi ito kinlose, hindi na to binomba to o nauntog dyan, baka magkaroon lang na selling pressure. So 1250 po ang ating support, 1480 ang ating resistance. So exciting times, mga solid dito natiks. Bantay-bantay din pag may time. Pasok natin ngayon yung katandem niya, M&M's. Kanina ay up din ng 9. Talagang tandem. M&M's up din ng 9%, mga titos and titas, no? Ito naman, nauntog na. Nauntog po ito dun sa kanyang EMA 13, mga titos and titas, at nag-close tayo ng 6.95, nag-high tayo ng 6.96. Ayun yung EMA 13. Yan. Ayan untog Untogis So mag-aak po yan as resistance. Ngayon, similar to dito. Kung gusto po itong tuluyan, dapat pero malabo Mas malaki pa yung tsansa. Para sa akin lang mga Merinatics natin Ito pong programa pala natin, paalala lang bago ko ituloy ito, ay rated KKBB Kanya-kanyang bili at benta po ito. Paalala lang hindi po to recommendation to buy or to sell or to hold or to add or to basta kung ano man ang gusto niyo gawin, hindi po to recommendation Ina-analyze lang natin. Most of the time, pag market summary, makikita nyo ang analysis natin ay galing po sa chart. Ang basis po ay yung chart, no? So KKBB, kanya-kanyang bili at benta. Ang pwede nyo pong gawin ay yung auto-like. Yan, yung pindot po ng like at saka yung mga hindi pa nakaka-subscribe, pwede pa po kayo humabol sa pag-subscribe dito sa ating tambayan. So sinasabi natin, parang mas kakaiba yung dito kesa kay M&M's. Bakit kanyo? No? Although pareha silang 9% kanina umakyat. Si MM kasi nauntog. Si dito nag-breakout. Okay? Ang malinaw nauntog sa EMA to. Si dito, pakambyo na MACD. Diba? Paliko na, pa-reverse na. Ito, dehins pa. Pa-flat pa lang. Pa-consolidate pa lang ang MACD nito.
Ay, binabasa lang po natin ha, mga titos at titas. So most likely, what can you expect tomorrow? Mas malaki yung tsansa for me na mauntog nga yan at mag-consolidate tayo. Malapit lang naman yung support. Nasa 650 area, 645 area. Yan pong blue line, di ba? Nakakita tayo dyan. Kung makaka-bonus kayo, dito kayo sa 625, yung dating resistance. Kung makaka-bonus, di ba? So titignan po yan in the coming days, no? Kung tutuluyang i-breakout o tutuluyan pa rin yung consolidation. O yan, mga titos and tita, binabasa lang natin yung nasa chart. Kaya wag masyadong excitement. Isihan nyo lang. O sabi nga natin, ang diskarte dyan, pagka down, doon ka bibili. Pagka binoboba, wag kang bibili. Ganun lang naman yan eh. Not unless makita mo talagang breakout, tas may bodega ka. Ako, naka-Tito Moves pa. O, palagay ko maglalike at magsusubscribe na po yan. Nakarinig ng Tito Moves. So, ito po. Next, so yan muna si APL. Pwede tayo, APL tuloy. MM, dribble tayo sa blue line natin. 645 area and yung high natin na kanina na 696 or 695 areas. 50 cents, no? Swing it, baby. Next, ipasok na natin si APL. Ito naman si Apollo kanina, nagpakitang laglag. Matapos tayong matapos tayong bigyan ng mga praise release, no? Pinagsawa tayo sa mga tabalits. Actually, ini-expect na kasi yun eh. Kaya nga po, mga titos and titas, sinasabi ko na eh. Yung mga ganung balita, sabi ko nga, doon sa Patreon, doon sa kabilang tambayan, kung maaalala nyo, mga solid Patreonatics, di ba? Ang daming na-excite noon Sunday. Ang sinabi ko sa kanila, teka muna, not to spoil your excitement. Yan ang particular message ko doon sa Patreon, not to spoil your excitement, mga titos and mga solid Patreonatics, no? Given na kahit may news na yan, no, I think hindi niyan kayang i-break yung 25. Ayun na nga. Hindi na nga kayang i-break yung 25, mga titos and titas, no? So, kung may in-execute ninyo yung plano ninyo, abay happy kayo. Oo, yan. Yan lang naman po eh, no? Kasi para sa akin expected na yun eh, yung commencement eh nung kanila pong operations, mga titos and titas. Pero yung ginawa nilang confirmation, yung ginawa nilang press release, no? Ayan po ay syempre vote of confidence doon sa mga, alam niyo kung kanino vote of confidence yan? Doon sa mga talagang naniniwala sa kanila. Yung willing mag-imbak ng kanilang puhunan sa APL hanggang mag-turn into profit itong company na to. Vote of confidence yan, di ba? Pero siyempre, doon sa mga short-term holders lang, no? Yung pang quickie-quickie lang ba? Magba-Valentines, magku-quickie-quickie lang, di ba? Dahil magba-Valentines, ay opportunity naman yan, no? Para umexit. So, ganyan ho yung labanan. Kaya it depends kung saan ho kayong nanggagaling, kung saan nasang kampo kayo, anong klaseng trade yung ginagawa ninyo, di ba? Kung kayo ay naniniwala na magkakaroon ho ito ng earnings, abay mas happy kayo ngayon. Alam niyo po kung bakit? Abay mura pa eh. Hindi, totoo, di ba? Makakabudega pa kayo eh. Ayaw niyo pang umakyat dahil makakapag-ipon pa kayo, ibig sabihin. Pero kung hinahabol niyo lang ay yung price action na matagal nang nalaglag at meron pa kayong natitirang posisyon na gusto nyong ilabas, o yan na nga po kanina, naglabasan na naman na mga titos and titas. So, tignan natin ha. Kanina, nung maaga-aga pa ng konti, hindi pa ganyan ang itsura ng kandila. Ito, drawing ko dyan. Sabi ko, parang nagkakaroon ng triangle. Di ba, natatandaan nyo kanina sa live. So, meron tayo nakitang ganito kanina dyan eh. No, yan. Kasi kanina nga, ay nagte-trade pa po ito sa taas ng Etneb eh. Tapos bandang huli, nagkabuhusan. So, kung i-interpret natin yung continuation ng drawing natin, mga titos and titas, nakikita niyo po ba? Malaki ba? No? Ito po yan. So, sabi natin, pwedeng ascending triangle. Kaya sabi natin kanina umaga, pwedeng umakyat yan, i-break out, or i-break down. Pababa. Yun na nga, nangyari. Tinira na nga pababa ito. Good thing nakakita tayo ng support sa 20 sa Etneb. Yan po yan. Ito yung dating support din naman tsaka psychological number. Diba mga titos and titas? So,
Dun sa tatlong binabantayan natin, mas lalong lumayo ngayon itong si APL. Mas lalo ngayong nangulelat dahil sa ginawa niya kanina, no? So sa 20 tayo, tignan natin tomorrow. MACD lalong tumusok eh. Kala ko kanina medyo pa minor na eh. Lalong dumive yung MACD. So palagay ko baka tatargetin na nito yung 0. Best case scenario, hindi pa rin nagbabago. Konso tayo 0.2 to 20.25, di ba? 20 to 25, yan tayo mag-dribble. Ang medium case scenario natin, pwede tayo sa mas mababa pa ng konti, 18 to 25 for me, no? Ito po, yan. Ito, tong area na yan, tong long green candle, yung bottom po nito, nasa 18 yan. So, po pwede, 18 ba to? 16. 17, no? 16, 17. So, po pwede tayo dyan sa 17 to 25 or 17 to 23. Pwedeng dyan tayo mag-dribble with the buntot. Ibig sabihin ng buntot, yung tatouch, bababa pa ng 17, pero hindi niya nakakaya, magbabounce na siya sa 15. Pwedeng ganon. Pero yung body ng candle, most likely, mga nasa 17 or 18 lang to 20, siguro 23. Ito, ano ba to kanina? 22, 23 nga. O, mga 23 siguro. No? Magandang area yan. No? Mas magandang area yan na dyan tumamba yan. Ako, I'm expecting this to consolidate for at least 2 to 3 weeks. Simula ngayong February na magko-consolidate 2 to 3 weeks, mga titos and titas. Tignan natin. Kung bibilisan nila, mas maganda. Kung babagalan, pabor. Ay, pabor ang vapor. Diba? Kasi wala pa nga yung vapor eh. Diba? So, kung tatagalan nila, pabor yan. Dahil yung mga nag-iipon, makakaipon pa. Ganyan, di ba? Nasa ang perspective kayo, yun yung depende. Kung naipit kayo sa taas, maiinip naman kayo. Kung buying kayo, nasa buy side kayo, abay happy kayo, lalo na pagka nag-aantay kayo ng sweldo na magdadagdag kayo para kayo nag-aalkansya. Di happy kayo habang tumatagal ito, no? So I'm expecting 2 to 4 weeks consolidation in this area. Pero again, sabi natin, the market is always right, not us, no? Nag-i-speculate lang po tayo based po doon sa chart. Yan muna ang APL. Ipasok natin yung PHA. Ito yung katandem. Wala to kahapon, kaya ito naman muna ang ipasok natin. Si PHA po kanina, ito na-break natin yung blue line, yung 230 area, no? And we are trading above 230. Oo nga. Ano ba to? Up tayo ng 86%. Tama ba? Labo kasi nitong ano ko eh. Up tayo. Close natin kahapon. Close ng 232, close ng 234. Up tayo ng 0.2 points, no, mga titos and titas dito sa PHA. And nag-breakout tayo doon sa 230 area. Tingnan nyo po yung MACD nito, no? So, ito parang mas nakaminor. Tapos, ito nagte-trade na above EMA, above MA20. So, parang mas formado para sa akin. Ito si PHA. Compared ngayon kay APL, dahil si APL, kabaliktara naman, nagte-trade below all the lines, no? Doon sa tatlong linya, yung red, yung yellow, and yung blue ba? Malalim-lalim yung tinakbo ni APL. PHA, yung breakout lang kailangan masustain yan 230 area, no? Kung hindi kaya, kung masusustain yan para sa akin, kung tama nga itong drawing ko, parang breakout nga, oh. Ayan. Symmetrical triangle to. Symmetrical. Yun. Yan, parang ganyan. So, parang breakout nga ito. Mukhang kung masusustain po itong breakout niya, ang next to break natin, itong area na ng 275, and then yung ating all-time high na yung recent high na 327 area. So yan ho yung mga resistances. Nasaan ngayon ang support? Uunahin na natin yan 230, di ba? Pag hindi kinaya yan 230, ganito mangyayari kasi sa MACD eh. Kung tutuluyan na i-break, kung magho-hold yung 230, magpa-flat yung MACD. Ayan kasi nagme-minor na. Magme-minor na ganyan. Magtatagpo ngayon, magkikis ngayon yung blue at red habang nagdi-dribble yan dito above 230, di ba? Pag tinagos ngayon ulit yung 230, lalaglag yung MACD, tutusok na naman pababa. Tatargetin ngayon yung 0. Tinagos yung 230 mo pababa, di ba? So, ang support mo naman pag tinagos yung 230,
malalim to. 195, 2 pesos or 195 area. Malalim-lalim din pala yung support nito, mga titos and titas. So palagay ko nandyan sa 2 ang support, 230 muna. Pag tinagos nasa 2, ang sasalo sa'yo. If ever naman na masustain nga yung breakout na yan, ang next resistance ay 275 na to break, and then yung recent high. Ganun kasimple. Diba? Nuggets ba? Gets na gets ba? Yung like ba napindot? Like na like ba? Next, eto na. Panghuli na. Itong si Vulcan. Ayun. Ito po si Bull ay meron ng trend line to paakyat. Umaakyat na. Umaakyat na this. Mukhang tahimik ito. Tahimik nag-breakout kanina sa 2 piso eh. Ito lang to. Ito to break eh. Mukhang na silent breakout po ito kanina. Walang nakakapansin. Yan 2 peso area. Makikita nyo mga titos and titas. Kasi nag-close na tayo ng 205 up ng 5.13%. So breakout yan ng DOS. Kailangang masustain, no? Yun lang. Kailangan masustain dahil pag hindi babalik na naman ng DOS. Pagka tinagos yan DOS, malalim-lalim tong EMA. Kung ito susunduin 174 or pero umaakyat yan 174 or 190. So pwede ka pa rin pala mag 190 rito kung susunduin ito si EMA. Yung MACD niya, maganda rin ang ginawa, oh. Hindi itinagos, hindi kinross. So yung MACD nakabuelo rin paakyat, no? Ngayon, kung masusustain yan 2 pesos, kung magte-trade tayo dyan at hindi nabababa yung kandila sa DOS, yan, ang next na tatargetin na nito is itong recent high niya na 240. Yan, mga titos at titas. So may nakikita lang tayong pattern dito sa weekly chart. 240 ha. O pagkatapos niyan 240, ito ka. 3 piso ang tatargetin nito. Based sa weekly chart, yan yung 2019. So, magpa-pattern recognition lang tayo sandali, mga titos and titas, kung mapapansin ninyo, no? Itong area na to na kung saan ay nagte-trade siya above 200 MA, no? Nung nag-trade po siya above 200, ito ako para sa akin ito eh. Mukhang ito yung ginagayang pattern na. Yan, from bottom to top ay ito yung bottom ha. Kung halimbawa yan yung huhugutin kong bottom hanggang sa itaas niya, ito po ay umangat ng 264% in 20 weeks. 20 weeks na, weekly tayo, no? In 20 weeks. Ngayon, nasa na tayo? 264% in 20 weeks. So, kung gagayahin natin yan na yan ang bottom, at let's say, ito rin yung kukunin natin bottom, yung ilalim nitong long green candle na to, 20 weeks, ha? 264 in 20 weeks, 14, 15, 16. Yan. Mga most likely, makaka 325 ka rito. Makaka-target ka ng 325 in 20 weeks din kung gagayahin nga yan. Kung tama yung pattern na na-recognize natin, ha? But we could be wrong, mga titos and titas, po pwedeng maliho yan. Ito ay pattern recognition lang. At nasa na tayo sa 20 weeks na yan. Nasa na tayo ngayon kung yan ang kukunin natin na reference. We are on our 11th week. So kung 20 weeks, meron pa tayong siyam na linggo or halos 2 buwan. So February at saka katapusan ng March. Most likely kung gagayahin po itong run na to ni Bull. Nasa ng support? Kanina binanggit na natin, probably mga nasa 190 area. Kung sa weekly ako titingin, pwede akong kumuha rito sa hindi, 190 nga. Mukha 190 or 180. Pwede rin ito. Kung sa weekly tayo kukuha, ito po. Yan, 180 area. No? Tignan ko nga sa daily. May tinamaan na ba? O, pwede pong ganyan ang gagawin ni Bull. Paano? Yan na po. Nagtatapos ang ating Market Summary Tuesday edition. So, maraming salamat pa rin sa lahat ng mga solid Titonatics at solid Patreonatics natin, at i-welcome natin yung mga bagong kakasubscribe lang dito sa video natin. Kita-kits po ulit tayo bukas. As always, trade wisely. God bless you all. Bye.